Hello po ulit sa inyo mga ka-crypto. At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po naman natin ang mga mahalagang kaganapan sa crypto market nitong nakaraang linggo. Yan, pag-uusapan po natin ang mga tatlong pangunahing issue. At ito po ang desisyon ng US Federal Open Market Committee or FOMC tungkol po sa interest rates at ang pagtatapos po ng kaso ng XRP laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. At ang pangatlo ay ang mga kaganapan po sa Pi Network. Kaya atin pong aalamin kung ano po ang mga ito at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, umpisahan po natin sa FOMC. Ayan, ano nga ba ang naging desisyon ng US FOMC tungkol sa interest rates? Ayan, itong March 19, 2025 ay nagdesisyon po ang Federal Reserve na panatilihin ang interest rates sa pagitan po ng 4.25% hanggang 4.5%. Ibig sabihin ay wala pong pagbabago sa kasalukuyang interest rates. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ang interest rates ay may direktang epekto po ito sa ekonomiya, kabilang na ang crypto market. Kapag mataas ang interest rates, mas nagiging mahal ang mangutang, kaya't maaari pong mabawasan ang paggastos ng mga tao at saka negosyo. Sa kabilang banda, kapag mababa po ang interest rates, mas mura ang mangutang na maaari pong magdulot ng mas maraming paggastos at saka pag-i-invest. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa desisyon, ano naman po ang epekto ng desisyong ito sa crypto market. Ayan. Matapos pong i-announce ang desisyon ng Fed na panatilihin ang interest rates, ang presyo po ni Bitcoin ay tumaas at umabot po ito sa $86,000. Ipinapakita po nito na ang mga investors ay positibo ang pananaw sa crypto market sa kabila ng walang pagbabago sa interest rates. Ang ganito pong mga desisyon ng Federal Reserve ay madalas na sinusubaybayan ng mga crypto investors dahil maaari po itong magdulot ng volatility o pabago-bago sa presyo ng mga cryptocurrencies. Ayan, dito naman po tayo kay XRP. Ano nga bang nangyari sa kaso ng XRP laban sa SEC? Isa pong malaking balita sa crypto community ang pag-atras ng SEC sa kanilang appeal laban sa Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ng XRP. Noong una ay inakusahan po ng SEC ang Ripple na ang XRP ay isang unregistered security. Ngunit sa desisyon po ni Judge Analisa Torres, sinabi niyang ang XRP na ibinebenta sa public exchanges ay hindi daw maituturing na security. Gayunpaman, ang mga benta ang mga sales ng XRP sa institutional investors na nagkakahalaga po ng $728 million ay dapat sumunod sa securities laws. Kaya't may nakabinbing $125 million na multa para kay Ripple. Sa kabila nito, ang pag-atras po ng SEC sa kanilang appeal ay tinuturing na malaking tagumpay para kay Ripple at sa buong crypto industry. Yan. Ngayon ay paano naman nakaapekto ang balitang ito sa presyo ni XRP? Matapos po ang balitang ito, ang presyo po ni XRP ay tumaas ng 13.73% na umabot po sa $2.39 na presyo. Ipinapakita nito ang positibong reaksyon ng market sa pagtatapos ng kaso. Para sa mga holders ng XRP, ito po ay isang magandang balita dahil ang legal na balakid na ito ay natanggal na maaari pong magdulot ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng XRP sa market. Ayan, dito naman po tayo sa Pi Network. Ayan, ano nga ba ang kaganapan sa Pi Network nitong nakaraang linggo? Ang Pi Network ay naging usap-usapan nitong nakaraang linggo dahil po sa volatility ng presyo nito. Ang presyo po ng Pi ay umikot sa $1 at ito po ay nagdulot ng iba't ibang espekulasyon sa mga investors. Ang volatility po nito ay maaring dulot ng mga balita tungkol sa token unlocks at iba pang mga developments sa network. Mahalaga pong tandaan na ang mga ganitong pagbabago sa presyo ay maaring magdulot ng panganib o risk sa mga investors. Kaya't kinakailangan ang masusing pag-aaral bago po mag-invest. Ngayon ay ano naman ang epekto ng mga kaganapang ito para sa mga traders at investors?
Kaya ayan, bilang mga Pinoy na interesado rito kay Pi Network, ang mga kaganapang ito ay may direktang epekto sa ating mga desisyon sa pag-i-invest. Yan, ang desisyon po ng Federal Reserve na panatilihin ang interest rates ay maaari pong magdulot ng stability sa market, na maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mga investors na magpatuloy sa ating mga investment strategies. Ang pagtatapos naman po ng kaso ng XRP ay nagbibigay po ito ng positibong signal sa buong crypto industry, na maaari pong magdulot ng mas maraming oportunidad para sa paglago. Gayunpaman, ang volatility naman ng Pi Network ay nagpapakita po ng panganib o risk na kaakibat ng pag-invest sa mga bagong cryptocurrencies. Kaya mahalaga pong maging maingat at magsagawa ng masusing pag-aaral bago mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang crypto market ay patuloy po na nag-i-evolve, at ang mga kaganapang tulad ng desisyon ng Federal Reserve, ang pagtatapos po ng kaso ni XRP at ang volatility dito kay Pi Network ay nagpapakita po ng dynamic na market. Bilang mga investors, mahalaga pong manatiling updated po tayo sa mga balitang ito at mag-adjust ng ating mga strategies base sa mga bagong impormasyon. Kaya tandaan po natin ang pag-invest po sa cryptocurrencies ay may kaakibat po na panganib o risk. Kaya lagi po tayo magsagawa ng masusing pag-aaral at konsultasyon sa mga eksperto bago gumawa ng ating desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.